Hi, hello po sa inyong lahat. Isang pagpalang araw po ng linggo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ang mainit ho na pinag-uusapan ng buong bayan. Ang mga maanomalya hong flood control projects na nagkalat ho sa buong Pilipinas, lalong-lalo na ho sa Luzon. Napakarami ho ang reported na talaga namang substandard ho na mga flood control projects at kadalasan ho ay ghost flood control projects ang nangyayari. Tapos na sa report pero pagdating ho sa accomplishment sa site ay wala naman hong existing at mukhang nagkaroon ho ng kuntsabahan sa pagitan ho ng DPWH, sa mga district engineer, at sa mga kongresista. So yan ho ang mga lumalabas na report. Yan naman ho ay ayon sa ating mga nakakalap ho na report. Lalong-lalo na sa social media ho, napakaraming report na talaga namang involved ho ang mga opisyalis ho ng gobyerno, lalong-lalo na ho dyan sa DPWH. At katunayan nga ho, sa Batangas, sa 1st District, itong si Neophyte Congressman Leandro Libiste ay nakahuli ho ng district engineer na nanunuhol ho sa kanya dahil ho gustong makipag-usap ng iba pang mga kontratista dyan ho sa 1st District ng Batangas. At ang nangyayari ho ay gusto ho siyang kausapin at suhulan, subalit yun ho, na huli itong district engineer sa 1st District of Batangas. Yun ho ang nangyari dyan. At yan nga ho, ang isang masakit na nangyayari, marami ho ang flood control projects ang palpak talaga. Lalong-lalo na ho sa Metro Manila din. Dahil marami hong kaso ng leptospirosis. Ang pagkakaalam ho natin ay merong mga 2,800 na case pag hindi ho ako nagkakamali. Yan ho ang nangyaring mga kaso ho ng leptospirosis dahil ho sa matinding pagbaha sa Metro Manila. So yan ho ang mainit na usapin at talaga naman hong nagkamal ng marami hong salapi ang mga involved ho dito sa mga project na ito. Kaya sila ngayon ay may marangyang buhay, may magagarang kotse, mga ari-arian, mga travels at iba't iba pa hong mga gamit, mga mamahaling relo, etc. etc. So napakadami ho nating nakikita at marami yung Pilipino ang dismayado ho dito nga ho sa nangyayaring anomalya sa flood control projects. At meron din hong isang pangyayari din ho sa Oriental Mindoro na kung saan dati ho ay yung district engineer na nakausap ho ni Governor Dolor dahil doon sa palpak na dike ho ay gumuho at nasira na dahil ng bagyo at ng habagat. At ang nangyari ho noon ay sinibak ho ng district engineer, yung project engineer. Pero sa atin hong pananaw, ang project engineer ho ng mga project na yan ay tagapagpatupad lang ho. Meron hong mas mataas na nag-uutos sa Department of Public Works and Highway na siya hong nag-uutos dyan sa mga project ho na yan. Kaya sa aking tingin ho, hindi dapat yung project engineer ang sinibak ho dyan. So kalat-kalat ho yan. At doon naman ho sa Bulacan ay sinasabi din ho ni Senator Pampilo Lacson na doon ho ang pinaka-notorious flood control projects ho dyan sa lalawigan ng Bulacan. Napakadami din hong problema ho dyan sa Bulacan. At meron din tayo nakita, balik ho tayo sa Batangas, sa Lemery. Alam nyo ho sa bayan ho ng Lemery, kung may mga taga-Lemery ho dito nakakapakinig o nakakapanood ho ng video na ito, doon ho sa may Diversion Road, doon ho sa tapat ng Centro Mall,
dun ho sa papuntang Calaca, diversion road sa Taal, at dun ho sa kabayanan ng Lemery. Dun ho talaga binabaha at ilang beses na hong binaha ho doon, na talaga naman ho maraming na-stranded na sasakyan at talagang hindi na ho masolusyonan ang problema ho doon sa baha doon ho sa bayan ho ng Lemery. At kamakailan nga ho, itong mga nagdaang araw ay napanood ho natin na napakadami palang project ho dyan sa Lemery na kung saan ay may mga flood control projects. Subalit, yun hong isang pinuntahan ni Congressman Leandro Libiste, ang nangyari ho doon ay ang mga ibinaon ho ng sheet piles ay nasa 7 meters lang ho karamihan ayon ho sa report. Pero ho ayon sa DPWH, ang dapat length ho o haba ng mga sheet piles ho doon na ibinabaon ho doon malapit ho sa Pansipit River o sa katabi ho ng Pansipit River mismo ay 12 meters dapat ho. Pero lumalabas ho doon sa investigasyon na 7 meters ho ang haba na inilagay ho doon instead na 12 meters. Ito ho yung sinasabi ni Congressman Libiste dati na 15 meters yung lalagyan, 4 meters lang ho yung nalalagyan pa. So yan ho ay ipinapatapos ho ni Congressman Libiste dahil ho talagang nag-iikot ho siya dyan para ho suriin ang mga project ho dyan sa bayan ng Lemery. At ang isa pa hong nakakagulat dyan ay meron hong in-interview na municipal engineer ng Lemery. Nakakagulat lang ho at nakakapagtaka na hindi ho niya alam ang project ho na nangyayari dyan sa particularly ho sa barangay Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Hindi ko maisip kung bakit ho hindi ho alam ng municipal engineer ho ng Lemery na kung bakit hindi niya ho alam ang project dyan. So, hindi ho nila naiikutan pala ang buong Lemery kung ganyan. Yan ho ang ating pinagtataka. Bakit ho hindi alam ng municipal engineer ng Lemery at ng engineering office ang project ho na yan. Gayong dapat ho lahat ng project na yan ay kukuha ho ng permiso. Yun hong contractor ay kukuha ng permiso sa departamento ho ng engineering office ng Lemery. Ang nakakapagtaka ho bakit hindi alam ng municipal engineer at ang buong kasamahan ho nila na meron pala hong project dyan sa barangay Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. So yan ho mga report na mga kaganapan ho sa mga anomalya ho nga flood control projects. At meron din hong isiniwalat itong si Congressman Leandro Libiste at ayon ho sa kanya, sinabi daw ho ng district engineer na talagang pinaglalaanan nila ng mga contractors ho ang congressman ho dyan sa 1st District ng Batangas dun ho sa nakalipas na 3 taon. Kaya yun ho ang sinabi ng congressman ho na talaga naman hong umiikot at talagang pinupuri ho ng mga senador, lalong-lalo na si Senator Panfilo Lacson at si Risa Ontiveros. Talagang hangang-hanga ho sila dito sa bago hong congressman na si Leandro Libiste na anak ho ni Senator Loren Ligarda. Kaya ayun ho ang mga kaganapan ho sa mga flood control projects na nangyayari ho ngayon sa ating bansa. At nakakalungkot lang ho ay talaga naman hong talaga nagkaroon ho ng kontsabahan, kickback, limpak-limpak kong salapi ang talaga hong nakuha ng mga kontratista na ito. Hindi lang ho sa Batangas, sa Bulacan, sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. At according ho sa report ay bilyon-bilyon ho ang kickback na nakuha ng mga kontratista at mga nagkontsabahan ng mga public official. So yan ho, nakakalungkot isipin na punong-puno ho ng korupsyon ang ating mga involved ho na mga personalidad dyan ho sa lalawigan ho ng Batangas.
sa Bulacan at sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Kaya marami hong Pilipino ang dismayado dito ho sa nangyayaring korupsyon at garapalan talaga ang mga pagnanakaw ho sa pondo ng bayan na sana ay pinakinabangan ng nakararaming Pilipino, subalit nagkalat ho ang baha. Kaya kahapon ho ay nagkaroon din ng baha ho dyan sa Quezon City. Alas 3 ho ng hapon ay talaga hong matindi ho ang pagbaha. Ang mga lugar ho na binaha dyan ay katulad ho ng Katipunan Avenue. Talaga hong nagmistulang ilog ho yung kahabaan ho ng Katipunan Avenue. Particular ho dyan sa tapat ng Ateneo, dyan ho sa Quezon City. Meron din ho tayong nakita na pagbaha ho dyan sa may EDSA, SM North EDSA, at dyan ho sa may Trinoma ay talaga hong naging ilog din, at lalong-lalo na rin ho dyan sa may EDSA Mother Ignacia, at may mga sasakyan pa nga hong lumubog, at meron din hong mga sasakyan na hindi na ho nakagalaw dahil ho nagmistulang ilog ho dyan yung Mother Ignacia, tas nakakonect ho yan dyan sa may EDSA. So nakakapagtaka lang ho na talagang sa lakas ho ng ulan ay bigla hong matindi ho ang bahang nangyari. Meron pa nga ho dong nakuhanan na nakasakay ho sa kotse ay bigla hong lumabas dun sa kotse dahil nga ho bahang-baha na ho ay talagang halos kalahati na ho ng sakyan niya ay lubog. So yun ho, maraming kaganapan ho ang nangyari kahapon dyan ho sa Quezon City dahil ho dyan nga ho sa pinag-uusapan nating flood control project. So dapat silipin din ho at tingnan mabuti ang mga dahilan kung bakit ho nagbaha kahapon sa Quezon City ho. Dapat matingnan kung may mga flood control projects ba dyan na ginagawa o declogging ng mga kanal ho, dahil matindi ho ang bahang nangyari kahapon at marami ho ang na-stranded at mga lumubog ho na sasakyan kahapon ho dahil ho doon sa malakas na pag-ulan dyan ho sa Quezon City. So yan ho ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon ho sa matinding hong pinag-uusapan na flood control project. So sana ho ay maayos na ma-repair ho yung mga kanal dyan sa Quezon City at masuri mismo para hindi na ho maulit ang pangyayari ho na naganap kahapon dahil talaga ho marami ang na-stranded na sasakyan at marami hong nalubog na sasakyan din ho dyan sa iba't ibang panig ho ng Quezon City. So yan ho ang bunga ng mga maanumalyahong mga project. Yan na ho ang resulta ng nangyayari hong pagbaha sa iba't ibang lugar ho. Hindi lang ho sa Metro Manila, maski ho sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So yan ho, atin lang ho binagyan ho ng reaksyon ang mga nangyayari hong mga anomalya sa flood control projects at mga sitwasyon ho at mga bagay-bagay ho na nangyayari dahil nga ho dito sa talamak na korupsyon sa flood control project. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog sa araw po na ito. Naway nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroon. God bless po sa inyong lahat.